Nakatawid na tayo sa Strait of the Dead. Sigaw ni Lucy, tuwang-tuwa. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin para tayong dumaan sa siyam na buhay sa Straits of the Dead. Hihihi, kung hindi dahil sa'yo Master Damon, kung gusto nating tumawid sa Straits of the Dead, syempre kailangan nating mamatay para sa siyam na buhay. Lahat ng ito ay dahil sa napakalakas ng Master Damon kaya nakatawid tayo sa Straits of the Dead napakadali. Nambobola ni Lucy, tumawa ng malakas si Lance, 1,000 penetrasyon at walang asno ng kabayo. Sige, magpatuloy tayo at subukang maabot ang dagat ng kamatayan sa loob ng isang araw. Sabi ni Lance. Ma'am, kaya nating itaboy ang mga lumilipad nating espada, siguradong maaabot natin ito sa isang araw. Ang lumilipad na espada ni Lance ay bumilis at bumaril ng may nagliliyab na, swoosh. Sa ibabaw ng dagat, ang barko ng isang mersenaryong grupo, na dahan-daang umuusad, nakita nila ang mga lumilipad na espada na dumaraan sa kalangitan, at ang buong mersenaryong grupo ay nakasakay. Bobo si Bord. Ano ito? Di ba sabi ko hindi ka makakalipad gamit ang lumilipad na espada? Bakit kaya nila? Hindi ako kumbinsido. Ang grupo ng mga mersenaryo sa barko ay nakaramdam ng pag-aalinlangan sa buhay, na talagang iniisip kung sino man ang makakabitin. Mundong ito. Baka kumikislap. Ang mga mersenaryo sa bangkang iyon ay nagpunas ng kanilang mga mata upang aliwin ang kanilang mga sarili, pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring magmaneho ng lumilipad na espada sa dagat ng kamatayan na ito mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang maaaring maging exception. Makalipas ang isang araw, dumating si Lance sa dagat ng kamatayan. Eto na, ito ang dagat ng kamatayan. Sabi ni Lance habang nakatingin sa walang hangganang dagat. Paano mo nalaman na ito ang dagat ng kamatayan? Tanong ni Harleen dahil ang pakiramdam ay hindi naiiba sa dati. Sinabi ni Lance, ang patay na hangin sa hangin ay mas malakas kaysa sa lahat ng ito, hindi mo ba naramdaman? Hindi. Umiling ang ilang tao. Bueno, marahil ay dahil nakatayo kayo sa isang lumilipad na espada kaya ako, at ang aking lumilipad na espada ay may immortal na enerhiya dito, na nagpapalaya sa lahat ng patay na chi. Pagkasabi nito, agad na binawi ni Lance ang patay na chi mula sa kanyang lumilipad na espada. Biglang kumalat ang napakalaking nakamamatay na chi. Ah! Sabay-sabay itong naramdaman ni Talia at ng iba pa. Kasabay nito, si Lance at ang iba pa ay agad na nahulog mula sa kanilang mga lumilipad na espada, at ang mga lumilipad na espada ay nawala rin sa kanilang pagmamaneho, na hindi makatuntong sa himpapawid. Wow! Nahulog ang lahat sa dagat. Tila may kaugnayan sa nakamamatay na hangin sa dagat na ito ang dahilan kung bakit hindi makapagmaneho ng mga lumilipad na espada. Nagtanong ang Lightwater, Master Damon, dahil narating na natin ang dagat ng kamatayan, saan natin hahanapin ang kayamanan? Lance chuckled, sa ilalim ng karagatan, malinaw naman. Ah! Sinabi rin ni Talia, kung hindi ako nagkakamali, ang dagat na ito, noong sinaunang panahon, ay hindi karagatan, ngunit lupa, ngayon lang ito naging karagatan. Sigurado akong ang mga kayamanan ng dagat ng kamatayan ay inilibing sa ilalim ng karagatan. Tama na, pumasok na tayo sa dagat. Pagkasabi nito, muling inihandog ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at ginamit ang kanyang immortal chi para iwaksi ang patay na hangin sa hangin, pagkatapos ay nagdala siya ng 5 magagandang babae at dumiretso sa sahig ng dagat. Tamang-tama, sa sandaling marating nila ang figure sa ilalim ng dagat, ang una nilang nakita ay ang mga guho ng isang lungsod na natabunan ng tubig dagat, at natatanaw din nila ang mga sirang balon, ang mga inukit na haligi, at malalaking bato na tila nagsasalita tungkol sa nakalipas na kasaganaan. Nasaan ang kayamanan? Hindi mo ba nakikita? Sabi ni Harleen. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin, kung pinahihintulutan kang makita ang kayamanan ng ganoon kadali, hindi ito kayamanan, ito ay basura. Isinara ni Lance. Taas mata. Anong ginagawa mo? Siya, huwag mo akong abalahin, nararamdaman ko ito, tingnan kung makakahanap ako ng ilang intuition, sabi ni Lance. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Lance ang kanyang mga mata. Paano, naramdaman mo ba kung nasaan ang siyam na The Wisdom Demon King na kayamanan ng batong espiritu?
Tanong ni Thalia. Hindi, ngunit ito ay dapat sa isang lugar sa dagat ng kamatayan na ito, ngunit ang lugar na ito ay dapat na napakalihim, kaya mahirap hanapin. Tayo, habang buhay akong naghahanap dito. Lance sabi. Speechless, tingnan na natin. Kinuha ni Lance ang mapa na iginuhit ng isang partikular na mersenaryong grupo na ipinagpalit ni Lance dito gamit ang isang lumilipad na espada bago pa man siya umalis. Itinuro ni Lance ang sirang balon sa kanyang harapan at sinabing, ang lugar na ito ay dapat ang mga guho ng Zephyr. Sinabi ni Thalia, sa dagat ng kamatayan, ang dalawang pinakatanyag na lugar na halos lahat ng nakapunta sa dagat ng kamatayan ay binisita ay ang Zephyr Ruins, at ang Logong Cave. Oo, ayon sa mapa, ito dapat ang White Ziyang Ruins. Nagtanong si Harleen, iyan, sino si Zephyr? Si Zephyr ay isang sinaunang panahon, isang napakalakas na tao na sa wakas ay umakyat sa Immortal Realm, at narinig ko na bago siya umakyat, pinatay niya ang lahat sa lugar na dati niyang pinamumunuan, at mula noon, walang nakakaalam kung saan ang lugar niya. Sa sandaling pinasyahan ay hanggang sa milyon-milyong taon na ang lumipas, ito ay hindi sinasadyang natuklasan, at mula noon, parami ng parami ang mga tao ang pumupunta sa lugar na ito, at pagkatapos, ito ay naging kung ano ito ngayon. Noong nakaraan, ang mga guho ng Zephyr ay dapat na well-preserved, pero ngayon, napunit na silang lahat. Sabi ni Lance na nakatingin sa mga guho sa harapan niya. Kung gayon, umakyat tayo doon at halukayin din ito, tingnan kung makakahanap tayo ng ilang mga kayamanan. Narinig ko na kahit na gumuho ang mga guho tulad ni na Zephyr at Logong, madalas may mga tao pa rin na maaaring ibalik ang ilang mahahalagang bagay. Sabi ng Lightwater, syempre, ang alam ng Lightwater ay mula sa mga alaala ng Blue Fox Lily. Gayunpaman, umiling si Lance at sinabing, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras, ang ganitong uri ng mga guho na halos alam ng lahat, kahit gaano pa sila baligtarin, hindi nila magagawang ibalik ang anumang bagay na mahalaga. Kaya't, mas mabuting hanapin ang mga guho na wala pang natagpuan. Pumunta kami dito na may iisang layunin, ang hanapin ang kuwebo kung saan nakatira ang siyam na Dao Demon King. Gayon din. Nagpatuloy si Lance at ang iba pa na dumaan sa mga guho ni Zephyr. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Lance at ang iba pa sa isa pang kuweba na nasa ilalim ng dagat. Narito, dapat ay ang kuweba ni Logong, gaya ng nakasaad sa mapa. Kami. Tanong ni Sina. Saglit na nag-iisip si Lance, dahil nandito sila, tingnan natin, bagamat ang layunin nila ay hanapin ang mga guho ng Nine Taoist Demon King, kaduda-duda kung mahahanap nila ito, kaya hindi na kailangang makaligtaan ang iba pang mga guho. Pumasok tayo at tingnan natin. Pumasok si Lance sa Logong Cave Palace. Gayunpaman, nang pumasok si Lance sa Logong Cave Palace, nalaman niyang may ilang grupo rin ng mga tao sa loob, na naghahalongkat. Nang makita nilang may paparating, ang mga taong nag-iikot-ikot sa loob ay tumingin lahat kay Lance at nakitang may dalawang yugto ng Mahayana sa kanila, kaya hindi sila nagsalita. Si Lance at ang iba pa ay nagsimulang tumingin sa loob ng kuweba ni Logong. Maya-maya lang, bigla na lang silang may narinig na sumigaw sa harap nila, Tito Purple, halika nga dito at buksan mo itong malaking bato para tingnan kung may laman ba. Agad namang lumapit ang isang lalaking may purple na buhok. 1762. Nang marinig ito, nagtipon-tipon din ang mga natitirang grupo ng mga taong naghahanap. Si Lance ay mukhang naiinip, kaya syempre umakyat siya para tingnan. May napakalaking bato pala doon, bilog, na dapat gamiting palamuti noon, at sa ngayon, ang bilog na batong ito ay matagal nang natatakpan ng lumot sa ilalim ng nagbabad na tubig dagat. Sa isang saglit, wala talagang mag-aakalang may anumang kayamanan na nakatago sa loob ng batong ito. Umakyat ang lalaking may kulay ubing buhok at hinampas ng mabangis na palad ang bato, ngunit sa kasamaang palad, napakatigas ng bato kaya imposibleng mahati ito. Inilabas ng lalaking may lilang buhok ang kanyang lumilipad na espada at nalaman na hindi niya ito magagamit. No, I can't drive the flying sword, I can't cut through the stone at all. Sabi ng lalaking may purple na buhok. Ang iba pa sa ilang mga nanonood ay umakyat upang subukan, ngunit bilang isang resulta, walang sino man ang nakalusot sa bato.
Sinabi ni Talia. Absolute Lance, itigil ang mga nanonood, magmadali at hanapin kami, ang hitsura ng bato ay isang pandekorasyon na bagay lamang, paano ito magtatago ng mga kayamanan sa loob, ang dating logong, puno ba ito ng pagkain? Sinabi ni Lance, kahit na totoo iyon, ngunit gusto ko ring subukan, maaari ko bang putulin ang batong iyon? Pagkatapos sabihin iyon, inalok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at pinutol ito. Boom! Nabasag ang bato. Pagkatapos nitong mabuksan, nagulat si Lance, guwang ito, parang bola, sa loob ng bola, may isang kahon, mukhang marangal ang kahon, hindi ko alam kung ano ang nasa loob ng kahon, parang may laman ng mga table tas. Hindi man lang gustong isipin ni Lance, agad siyang sumugod at inagaw ang kahon na iyon, kung mas mabagal siya ng isang hakbang, naaga na sana siya. Ito ang oras para agawin mo na ito. Sa sandaling ito, ang boses ng lalaking may kulay ubing buhok na iyon ay maririnig sa kanyang mga tainga, dalhin mo. Ngumisi si Lance, akin na ito, bakit ko naman dadalhin sa iyo? Ikaw na ang magdedesisyon, kung gusto mo pa rin ang buhay niya, then bring it over. Tumalikod si Lance, nakita ko lang si Talia na sinunggaban ng lalaking may purple na buhok. Ang puso ni Lance ay galit na galit, napakasamang kasuklam-suklam. Ang taong may kulay ubing buhok na ito, na nasa ikaapat na yugto ng Mahayana, ay hindi makakapantay kay Lance, hindi pa banggitin na ang tunay na kaharian ni Lance ay nasa pinagsamang yugto lamang, kahit na kung siya ay talagang nasa ikatlong yugto ng Mahayana, hindi niya siya matatalo. Ngayong nahuli niya si Talia, mas naging daga siya. Fellow Taoist, please be reasonable. Itong bato? Hindi mo kayang putulin ang sarili mo. Ako ang pumutol nito, ano ang ibig mong sabihin na gusto mong dalhin ko sa iyo ngayon? Napangisi ang lalaking may purple na buhok, hindi ibig sabihin, kung hindi pinaalalahanan ako ng aking pamangkin na putulin ang batong ito, hindi ka sana dumating upang buksan ito, at natural na ang kahon na ito ay hindi mo natuklasan. Kaya, ang bagay na ito, sa huli, ay isang bagay na natuklasan naming magkasama. Kahit na natuklasan natin ito ng magkasama, walang dahilan para kunin mo ito para sa iyong sarili. Don't bullshit me. I'm only asking you, do you still want this woman's life? And if you do, then give me that box. Mabangis na sabi ng lalaking may purple hair. Ang nakababatang lalaki na nakatayo sa tabi ng lalaking may kulay lila ay abala rin sa pagsasabing, tama, kung hindi mo bibigyan ang kahon ng aking Uncle Purple, mag-ingat ka, gagahasain at papatayin ko ang babaeng ito, pagkatapos ay gagahasain at papatayin muli. You're looking for death. Galit na tumingin ang mga mata ni Lance sa pamangkin ng lalaking may purple na buhok. Ngumuso ang pamangkin ng purple-haired na lalaki, give it or not. No, I want rape. This beauty is so beautiful. I've been coming to the sea of death for 2 years, and I really want a woman. Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao. Ang kamay ng lalaking may purple na buhok ay humawak sa tuktok ng ulo ni Talia. Talia, isang pinagsamang unang yugto, sa kanyang mga kamay ay talagang napakahina, ang susi ay si Lance mismo ay pinagsama lamang sa pangalawang yugto, kung hindi para sa asul na fox na si Looper. Upang ay back up ang maling eksena, malamang na hindi na siya kakausapin pa ng mga tao ng isa pang salita ng mahabang hangin. Sa oras na ito, si Harleen ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, ibigay mo ito sa kanya kaagad, libu-libong buhay ang nakataya, bukod pa, hindi pa rin natin alam kung ano ang nasa loob ng kahon, kung sakaling isang. Paano naman ang kawalang kwenta ni Ben? Galit na galit si Lance sa loob, ngunit walang pagpipilian si Lance, kung hindi niya hawak ang buhay ni Talia sa kanyang mga kamay, isinakripisyo na lang sana ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at lumayo, hindi na sila makakahabol. Kasama nila. Hindi nagatubili si Lance at inihagis ang kahon sa lalaking may purple na buhok. Ipinagmamalaki ng lalaking may kulay ube ang kanyang sarili at sinabing, huwag mong purihin ang iyong sarili, kahit na ikaw ay karapat-dapat na magnakaw mula sa akin. Ang lalaking may purple na buhok ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng taong naghahanap ng kayamanan sa pinangyarihan. Chichi, okay ka lang ba? Si Lance ay abala sa pagtatanong. Ayos lang ako, sayang lang, at hindi ko alam kung anong klaseng kayamanan ang nasa kahon na iyon.
Sinabi ni Lance, ang iyong buhay ang pinakadakilang kayamanan, ano pa ang mas mahalaga kaysa sa iyong buhay? Bahagyang tumango si Talia sa kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, narinig at natawa ang pamangkin ng lalaking may purple hair, ano pa ba ang mas mahalaga sa buhay mo, Thirst, itong love speech, sa tingin ko, ang mahalaga sa iyo ay hindi ang kanyang pagkatao, kundi ang kanyang pang-ibaba, isang babae, hindi. Kahit gaano pa siya kaganda, para lang matulog, hahaha. Galit na sinabi ni Lance, mas mabuting huwag kang maghanap ng kamatayan. Ang pamangkin ng lalaking may purple na buhok na iyon, ay isang divert na unang yugto, kung saktan siya ni Lance ng buong lakas, kalimutan mo na ito, walang paraan para patayin siya, maaari lang niya itong gawing napakasaklap, hindi pa niya kayang patayin ang nalilihis. Nakaramdam ng matinding panlulumo si Lance, hindi niya kayang patayin ang lalaking may purple na buhok, ni hindi niya kayang patayin ang pamangkin ng lalaking may purple na buhok. Ang pamangkin ng lalaking may purple na buhok ay nagsabi, "Anak, ikaw ang hindi naghahanap ng kamatayan, hindi mo ba alam na ang aking purple na tiyuhin ay nasa ika-4 na yugto ng Mahayana? How dare you? A third stage Mahayana stage, be so arrogant. Naniniwala ka bang hahayaan kitang laslasan ni Uncle Purple?" Galit na galit si Lance kaya malapit na niyang isakripisyo ang kanyang lumilipad na espada. Si Talia ay abala sa pagpigil sa kanya, "Lance, huwag kang magalit sa kanya, nandito tayo para maghanap ng kung ano, hindi." Sa pagkakataong iyon, muling nagsalita ang pamangkin ng lalaking may kulay lila, naghahanap ng kung ano. Kahit may mahanap ka, kay Uncle Z iyon, maliban na lang kung ayaw ng Tito Z ko, pero kahit anong mahanap mo, kailangan mong gawin. Ibigay mo sa Tito Z ko. Sinabi ni Lance, talagang pagod ka na sa buhay. Gagawin na sana ito ni Lance nang ang lalaking iyon na may purple na buhok ay tumilapon, tumayo ng ilang metro sa harap ni Lance, at sinabing, gawin mo. And show me. Believe it or not, I'll make you regret being born. Sinabi ni Lance, hindi mo iniisip na hindi ka magagapi dahil ikaw ay nasa ika-4 na yugto ng Mahayana. Tama, kahit sa harap mo, kaya kitang kurutin hanggang mamatay. Ngayon ay inuutusan kita na tulungan akong hanapin ang kayamanan. Utos ng lalaking may purple na buhok kay Lance. Sino ka sa tingin mo, sabi mo gusto mong tulungan kita sa paghahanap ng kayamanan at tutulungan kita. Hahaha oo sabi ko tulungan mo akong hanapin yon, kaya tulungan mo akong hanapin, kung ayaw mong maniwala, tanungin mo yung ibang tao sa eksenang dumating na naghahanap ng kayamanan, tinutulungan ba nila akong hanapin ito? Tumingin si Lance sa iba pang grupo ng mga tao sa pinangyarihan, at sigurado, medyo hindi natural ang kanilang mga mukha, at halatang hindi alam ng iba kung ano ang ginawa sa kanila ng lalaking ito na may purple na buhok at napilitan. Upang tulungan siyang mahanap ang mga ito. Bago ang bulwagan ay naisip na ang ilang grupo ng mga tao dito, lahat ay naghahanap sa isa't isa, ngunit hindi pala. Sa sandaling ito, ang lalaking may purple na buhok ay naglabas ng isang bilog, at inihagis ito kay Lance, Harleen, Talia, Lucy, at Sina at ang bilog ay inilagay sa kanilang leeg sa isang kisap mata. Agad na sinubukang kumawala ni Talia at ng iba pa, ngunit, anuman ang mangyari, hindi nila maalis ang singsing sa kanilang leeg. Ngumuso ang lalaking may kulay ube na buhok, ngayon, lahat kayo ay aso ko, tulungan mo akong mahanap ang kayamanan, kung hindi, alam mo, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong alisin ang iyong mga sanggol. Malakas na hinailan ni Lance ang loop sa kanyang leeg at nalaman niyang hindi niya ito maalis. Si Lance ay natakot, ang bilog na ito, at hindi ko alam kung anong uri ng kayamanan iyon, napakalakas, si Lance ay naging pabaya sa isang sandali, kung hindi ay hindi siya nahuli sa bilog. Lumapit ang pamangkin ng lalaking iyon na may purple na buhok at tumawa, kanina lang napakayabang mo, ngayon lahat kayo ay naging aso sa paghahanap ng aking tiyuhin na kulay lila. Dapat ay madama mo rin na maswerte ka na makulong ng isang kayamanan ng mahiwagang antas ng langit. Ordinaryong tao, wala talaga silang karangalan na matrap ng isang magic treasure na nasa langit. 1763. Nagulat si Talia at ang iba pa, ang nasa leeg nila ay talagang isang langit-langit na magic treasure, hindi nakakagulat na napakalakas nito.
Sumigaw ang lalaking may purple na buhok, ano pang hinihintay nyo, huwag na kayong maghanap. Masyado kang kasuklam-suklam. Galit na galit si Lucy, hindi lamang siya naglagay ng singsing sa kanilang leeg, ngunit tinawag din niya silang mga aso at sinabihan silang maghanap ng mga kayamanan, hindi niya sila tinuring na parang tao. Sabi ng pamangkin ng purple-haired man, "This pretty lady, you look very angry, but unfortunately, you have become my uncle's dogs, puppies, why don't you hurry up and get to work? Whoever does a good job, may reward para sa iyo ngayong gabi, master." Namilog ang mga mata ng pamangkin ng may kulay lila na buhok. Nagulat si Lucy, anong ibig mong sabihin? Isang reward. Ngumiti ang pamangkin ng purple-haired hihihi, "You'll see tonight, 5 such beautiful little beaches, nice, I like them, I will reward them all again tonight." Halata na sa sarili kung ano ang gagawin niya ngayong gabi. Tumingin si Lance sa lalaki at hindi naglabas ng anumang galit, hindi sa hindi galit si Lance, ngunit napangiti si Lance sa kanyang puso. Bagamat si Lance ay nakulong lamang sa isang bitag, hindi ito nangangahulugan na si Lance ay sumuko na. Isang celestial artifact lamang, gaano man karaming mga bitag ang nailagay, ito ay isang bagay lamang na ibibigay kay Lance. Ang lalaking may purple na buhok at ang kanyang pamangkin, ay bumantong hininga at tumalikod upang hanapin ang kayamanan, hindi sila natakot sa ilang nakatakas na si Lance, dahil, walang makakatakas, kung hindi, ang kanyang spirit locking circle ay hindi magiging ganoon kalakas. Ang mukha ni Lance ay malamig, at siya ay nasa isang medyo depressed mood, hindi inaasahan na makatagpo ng ganitong uri ng bagay noong kakapasok pa lamang niya sa mga guho ni Logong. Masyado na silang malakas para talunin, ngunit hindi ko inaasahan na magkakaroon sila napakalakas na magic weapon ng heavenly grade. Bagamat mayroon ding isa si Lance, gayunpaman, ang magic treasure ni Lance's heavenly grade ay isang espada na walang sariling kapangyarihan, habang ang spirit locking circle ng kabilang partido ay isang magic treasure na nagtataglay ng sarili nitong kapangyarihan. Kaya, sa isang paraan, ang heavenly grade flying sword ni Lance ay medyo hindi praktikal. "Lance, ano ang dapat nating gawin? Hindi natin maibaba ang bilog kahit papaano, at sinubukan ko lang na alisin ang sanggol sa aking katawan at nalaman kong parang nakalock ang sanggol." Lumakad si Talia palapit kay Lance. Nagtipon-tipon din si Harleen at ang iba pa. Pag-aaliw ni Lance, "Huwag kang kabahan, isa lang itong makalangit na artifact, bigyan mo ako ng oras, ginagarantiya ko na maaari kong pinuhin ito, at pagkatapos, ang makalangit na artifact na ito ay magiging akin." Mahusay, ngunit, ang lalaking may kulay ube na buhok ay nasa ika-4 na yugto ng Mahayana. "Ano? Kapag naging akin na ang celestial artifact na ito, magkakaroon ako ng kumpiyansa na laso ang lalaking may purple na buhok, at pagkatapos, siya ang magiging aso ko." Nanlamig ang tingin ni Lance. "Sigurado ka ba?" Bagaman ang taong may kulay ube na buhok ay nasa ika-4 na yugto ng Mahayana, ang kapangyarihang ginagamit ko upang himukin ang kasangkapang mahika ay walang kamatayang enerhiya, hindi aura, hindi banggitin ang ika-4 na yugto ng Mahayana, kahit na siya ay nasa ika-5 yugto ng Mahayana, natatakot akong mabilog ko siya. Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito sa ngayon, magsimula na tayong magkunwaring maghanap ng mga kayamanan, pipinuhin ko sila ng palihim, baka tumagal kaunting panahon, mas mahirap na pinuhin ang tool na ito ng heavenly grade magic. "Gaano katagal?" tanong ni Harleen. "I think it will take several hours, and I have to be aware of it, so I can't let that purple hair to find out before, or else masisira ang trabaho ko." Sinabi ni Lucy, "Basta magtagumpay ka bago magdilim, kung hindi." Si Harleen at ang iba ay nanlamig, kung hindi maalis ni Lance ang bilog, hindi alam ni Harleen at ng iba pang mga dilag kung paano sila aabusuhin ng pamangkin ng lalaking may purple na buhok sa hinaharap. Malamig ang tingin ni Lance habang sinabi niya, "Kapag pininaw ko ang bilog na ito, gagawin ko siyang isang aso na kumakain ng langaw at lumuluhod sa harapan ko para dilaan ang kanyang sapatos."
Ilang tao ang agad na tumigil sa pag-uusap at nagsimulang magkunwaring naghahanap sila ng mga kayamanan, habang si Lance ay same time na pino ang bilog sa kanyang leeg, kahit na ang bilog na ito ay may mataas na pangalan, Spirit Locking Circle, ngunit ito ay parang singsing ng aso. Dahan daw ang natuklasan ni Lance na mayroon lang talagang isang dog collar, hindi masyadong maraming piraso, dahil ang dog collar ay maaaring paghiwalayin, kaya ito ay naging isang dog collar na maaaring isuot ng lahat. Ang dog collar na ito, sa kabuuan, ay maaaring hatiin sa 15 piraso upang bitag ang 15 tao. At ngayon, bukod sa 6 na tao ni Lance, ang iba na nakulong din, mayroong 9 na tao, at sa iba pang 9 na tao, 3 sa kanila ay nasa yugto ng Mahayana, na nasa una, pangalawa, at pangatlong yugto, at ang natitira ay nasa yugto ng Splitang. Dahan-dahan silang pinino ni Lance, unti-unting lumilipas ang oras. Si Lance ay napakaingat na huwag hayaang malaman ng lalaking may purple na buhok, kung hindi, papatayin na lang niya si Lance bago mapino ang kwelyo ng aso. Makalipas ang isang oras, ang pamangkin ng lalaking may purple na buhok, marahil ay pagod na sa pagtingin, ay lumapit kay Lance. Tumakaway kay Lance, sinabi niya, "Aso, halika dito at bigyan ng back rub ang master mo." Galit na galit si Lance. Malakas na sinabi ng lalaking pamangkin na may purple-haired, "Pakinggan mo iyan, aso, hayaan mong bigyan mo ang iyong Panginoon ng kabog sa likod." Sinabi ni Lance, "Anak, huwag mong hanapin ang kamatayan." Yuyu, ang puppy dog, ay medyo mainitin ang ulo, tila hindi mo talaga naiintindihan ang iyong sitwasyon. Fine. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon, una, lumapit ka at bigyan ang iyong master ng back pounding, at pangalawa, pumunta ka sa impyerno. Nakita ng Lightwater na si Lance ay mukhang hindi na niya mapigilan ang kanyang pagsabog, at abala sa paglalakad, hayaan mo akong tulungan ka sa pagkirot ng iyong likod. Kinailangan na ngayon ni Lance na mag-concentrate sa pagpino sa kwelyo ng aso, kaya hindi siya maabala o maistorbo, at hindi rin niya masisira ang sitwasyon ng biglaan, kaya dumating ang Lightwater sa tamang oras. Biglang napalingon ang pamangkin ng purple-haired at napangiti, "Hihihi, that's my good bitch, come on, bitch, help me walk my back and rub my shoulders." Oo. Umakyat ang banayad na tubig sa kanya upang bigyan siya ng isang back rub, bagaman atubili, ngunit ngayon ay dapat na itago muna. Lumapit si Talia kay Lance at abala sa paghawak sa kamay ni Lance, na nagpapahiwatig na si Lance ay hindi maaaring maging impulsive sa ngayon. Ang mga mata ni Lance ay nagpakita ng pamatay na hangarin at nagtiis pansamantala. Sa madaling sabi, mas malaki ang galit ni Lance, mas masahol pa ang kanilang wakas kapag pinino ni Lance ang kwelyo ng aso. Sa wakas, lumipas ang mahirap na ilang oras. Masyadong nakatutok sa paghahanap ng kayamanan ang lalaking iyon na may purple hair kaya hindi niya napansin na medyo pino-pino na pala ang dog collar niya. Tapos na. Biglang natuwa ang mukha ni Lance, napino niya ang dog collar at ginawa itong magic tool, at malinaw na naramdaman ni Lance na ang dog collar ay nasa leeg ng lahat. Ang mga iniisip ni Lance, ang kwelyo ng aso sa kanyang leeg, pati na rin ang kwelyo ng aso sa leeg ni Talia ay kumalas, at sa parehong oras, ang 2 kwelyo ng aso ay huminga at pumunta sa lalaking may kulay ube na buhok at sa kanyang pamangkin sa lakas ng isang commandant. Ah! Sa sumunod na segundo, ang pamangkin ng lalaking may kulay lila na buhok ang unang nakulong, at sa sandaling siya ay nakulong, ang buong katawan niya ay tulala, hinawakan ang kanyang leeg at paulit-ulit na nagpapatunay na ito talaga ang espiritu ng kanyang tiyuhin. Locking ring. Paano nangyari ito? Bakit ang espiritu ni Uncle Purple ay nakakulong sa aking leeg? Ang tanga ng lalaking may purple na buhok. 1764. Ang isa pa, ang lalaking may kulay ube na buhok, gayunpaman, ay hindi ganoon kadali, at nang malapit ng ilapat ang locking circle, tumalikod siya at hinawakan ang bilog gamit ang kanyang kamay. Ah! Natigilan ng lalaking may kulay ube na buhok, at napagtanto niya na ang loop na hinawakan ng kanyang kamay ay ang kanyang spirit locking loop. Anong nangyayari dito? Nagulat ang lalaking may kulay lila na buhok doon.
Mabilis na inaalay ni Lance ang kanyang heavenly flying sword at bitbit ang ilang tao, kabilang sina Talia, Harleen, Lucy, Lightwater, at Sina, papunta sa flying sword, kung hindi, kung huli na, maaari silang mapatay. Dahil masyadong malakas ang pang-apat na yugto ng Mahayana, malamang na wala na silang panahon para mag-react. Gayunpaman, si Lance ay maaaring magmaneho ng lumilipad na espada habang ang iba ay hindi. Ito ang kalamangan ni Lance. Ang bilis at flexibility ni Lance sa pagmamaneho ng isang lumilipad na espada ay hindi maihahambing sa Mahayana na pang-apat na yugto, kaya hanggat siya ay nakatayo sa lumilipad na espada. Tiwala si Lance na hindi siya papatayin niya. Paano nangyari ito? Biglang ibinalik ng lalaking may purple na buhok ang kanyang tingin kay Lance at sa iba pa, na nagtutulak na ng kanilang mga lumilipad na espada at nakatayo sa himpapawid. Ngumuso si Lance, hindi ba halata? Ang dog collar mo ngayon ay dog collar ko, at nga pala, ginawa ko na rin ang pamangkin mo, ang aso ko. Ikaw. Nanginginig ang buong buhok ng lalaking kulay lila, hindi sigurado kung galit o galit. Tumakbo palapit sa kanya ang pamangkin ng purple-haired na panic, sumisigaw, Tito Purple, anong nangyayari, bakit nakalock sa leeg ko ang spirit lock ang ring mo? Nang makita ng lalaking kulay lila ang kwelyo ng aso sa leeg ng kanyang pamangkin, naramdaman niya ang puot na iyon. Sa kalagitnaan ng hangin ay bumaantong hininga si Lance, aking maliit na aso, mukhang hindi ka pa nagre-react hayaan mo akong tulungan kang mag-react. Ang iyong tiyuhin na may purple-haired, ang kanyang dog collar, ay pinino ko at naging magic weapon ko, at ikaw, naging una kong maliit na aso, nag-react ka na ba? Paano yan, paano yan? Natigilan doon ang pamangkin ng lalaking naka-purple. Nag-igting sa galit ang mga ngipin ng lalaking may purple na buhok, tinawag na lang talaga siya ni Lance na isang asong may purple-haired, oh my god, kung kumalat ito, paano pa siya makakatambay? Ang apo ng Five Thunder War ang Diyos ay talagang tinatawag na isang asong may kulay ube na buhok. Hahaha, hahaha. Nagpakawala ng sardonic na tawa si Lance na may walang katapusang galit, ibabalik ni Lance ang lahat ng nakaraang kahihiyan sa kanila ng 10 ulit, at sa huli, sila ay mamatay ng malungkot. Nagulat at hindi makapaniwala ang lalaking may purple na buhok at umungal, bata, wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para kunin ang spirit lockang ring ko, pero hinihimok kitang ibalik agad ito sa akin, ngayon, kung hindi, gusto kong mamatay ka. Ngumuso si Lance sa pang-aalipusta, purple-haired dog, mukhang hindi mo pa nakuha ng tama ang realidad, sa tingin mo ba ay kaya mo na akong patayin? Ngayon na ang oras na gusto kitang patayin. Pulang dugo ang mga mata ng lalaking may purple na buhok, at ito ang unang beses na nabuli siya mula nang siya ay lumaki. Umungol din ang pamangkin ng purple-haired na lalaki, naririnig mo ba ako? Ibalik mo sa tiyuhin ko ang spirit lockang circle, kung hindi, tapos ka na, itong spirit lockang circle, sa tingin mo ba may karapat-dapat na magkaroon nito? Itinuro ni Lance ang lalaking pamangkin na may purple na buhok at sinabing, malapit ka ng mamatay, at nagbibip ka pa rin dito, ngunit hindi ko hahayaang mamatay ka ng comfortable, at dahil aso kita. Natural dapat mong matikman ang tae ng iyong Panginoon, at sinisiguro kung matitikman mo ang tae ng iyong Panginoon sa harap ng iyong tiyuhin na kulay lila. Yaya! Nanginginig sa galit ang pamangkin ng lalaking kulay lila. Sa sandaling iyon, ang lalaking may purple na buhok ay hamampas, na ikinamatay ni Lance sa isang sampal. Dahil hindi niya kayang itaboy ang lumilipad na espada, ang kanyang mga kamay lamang ang kanyang nagagamit. Sa kasamaang palad, itinulak ni Lance ang lumilipad na espada at umiwas sa kanyang likuran na may kasamang swoosh, ang kanyang palad ay hindi gumawa ng anumang pinsala. Bakit? Bakit ka marunong magmaneho ng lumilipad na espada? Noon lang napansin ng asong may kulay lila na buhok na si Lance ay talagang marunong magmaneho ng lumilipad na espada. Napaatras si Lance, maaari ko ring kunin ng tahimik ang iyong mahiwagang sandata at gawin itong akin, ano ang pagmamaneho lamang ng isang lumilipad na espada. Ngayon ay ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalungkot ang masaktan ako. You think you can drive a flying sword and kill me? At most, you just have a little more self-preservation.
Pagkasabi nun, sumugod ulit ang purple-haired na lalaki, pero sa kasamaang palad, hindi niya nataman Lance sa bawat pag-atake, at si Lance ay hindi nakatanggap ng anumang pinsala sa flexibility ng kanyang lumilipad na espada. Ang pamangkin ng aso na kulay lila ay sumisigaw, "Tito, patayin mo siya kailangan mo siyang patayin." Sinabi ni Talia, nakakadiri ang taong iyon, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ng malinaw ang sitwasyon. Sinabi ni Harleen, malamang naisip ng pamangkin ng aso na may kulay lila na buhok na ang kanyang tiyuhin ay hindi nakulong sa dog collar, kaya hindi siya magiging okay. Hanggat ang kanyang tiyuhin ay hindi nakulong sa dog collar, si Lance walang magawa sa kanya. Nanghihinayang sinabi ni Lucy, sa kasamaang palad, ang asong may kulay ubing buhok ay hindi nakulong ngayon. Ngumuso si Lance, huwag kang maawa, madadalo ko siya sa bitag maya-maya, maghintay ka lang. Pagkasabi niyan, inihagis ni Lance ang kanyang kamay, at ang kwelyo ng aso ay tumungo sa lalaking may kulay ube na buhok, humihikab, mabilis. Sa kasamaang palad, ang lalaking may kulay ube na buhok ay, pagkatapos ng lahat, sa ikaapat na yugto ng Mahayana, at kahit na siya ay sapat na mabilis, sa sandaling siya ay malapit ng magtakda nito, hinawakan ng kanyang kamay ang bilog. Matapos hawakan ng lalaking may purple na buhok ang bilog, gusto niya agad itong pinuhin, ngunit sa kasamaang palad, ang bilis niya sa pagpino ay hindi nakakatakot gaya ng kay Lance, at bago niya sinimulang pinuhin ito, gumalaw ang isip ni Lance, at ang bilog na siya. Ang hawak sa kanyang kamay ay naging daloy ng hangin, at pagkatapos ay bumalik sa kamay ni Lance. Matapos bumalik sa kamay ni Lance, nagpatuloy si Lance sa pag-aayos. Katulad ng larong basahan na manika sa parke, hindi ito mahuli ni Lance ng 2 o 3 beses. Kaya, si Lance ay nagtiyaga, nagtakda, 10 beses, 20 beses, 30 beses. Sa tuwing sasaluhin niya ito ay nasalun niya ito. Ang lalaking may purple na buhok ay walang dagdag na enerhiya para salakayin si Lance, at ginugol ang lahat ng kanyang lakas sa paghuli sa bitag, hindi nangangahas na mahuli. So, mahigit 1 oras silang nagkulong sa isa't isa, at ang mga nanunood sa tabi nila ay pagod na sa panunood. Maaari ka bang mahuli sa bitag o hindi? Hindi kayo nagsasawa, pagod na ako sa panunood. Medyo nanlumo din si Lance, mahigit 1 oras na siyang nakatakda, kahit ilang libong beses, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli silang lahat at hindi nataman. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, hindi siya naniniwala, hindi niya ito makukuha ng tama sa lahat ng oras, hanggat ang kamay ng lalaking may purple na buhok ay nanginginig ng 1 beses, tiyak na maaayos ito ni Lance. Sa sandaling ito, ang lalaking may kulay lila ay ang pinaka-frustrate, ang kanyang kamay ay sumasakit, hindi siya naglakas loob na mag-relax, kung siya ay lumuwag ng kaunti, siya ay nakulong. Sa sandaling ito, itinuro ni Talia ang likod ng lalaking may purple na buhok at sumigaw, mag-ingat, may tao sa likod niya. Yung lalaking purple hair, delayed yung itsura niya. Wow! Sa wakas, nakulong ito ni Lance. Hahaha, tinamaan ang bitag. Tumawa si Lance. Gayunpaman, si Talia ay sapat na matalino upang bigla siyang linlangan na may tao sa likod niya, ang lalaking may kulay ube na buhok ay nangangailangan lamang ng isang nakatulala na tingin, at nagawa siyang bitag ni Lance, at siya ay talagang nakulong. 1765. Ikaw. Hinawakan ng lalaking may kulay lila na buhok ang singsing sa kanyang leeg at galit na galit. Tinuro siya ni Lance at sinabing, naloko ka, nasaan ang nasa likod mo, hahaha. Yay! Ang asong may purple na buhok ay nakulong sa wakas. Si Harleen ay sumigaw din ng malakas. Sa sandaling ito, nakaupo sa lupa ang pamangkin ng may buhok na lila sa kanyang puwitan. Sa orihinal, hindi siya nag-aalala, hanggat hindi nakulong ang kanyang tiyuhin, magiging maayos siya, ang locking circle ay may limitasyon sa distansya, hanggat ang pagtanggi na umalis ay lumampas sa isang tiyak na saklaw, ang locking circle ay automatikong mawawala. Inilayo siya ng kanyang tiyuhin mula sa isang tiyak na hanay ng Lance, at ang bilog ay mawawala. Pero ngayong nahuli na rin sa bitag ang kanyang tiyuhin, hindi na ganoon kadaling umalis. Sabi ng lalaking may kulay ube na malungkot na mukha, anak, wala akong pakialam kung sino ka, sasabihin ko sa iyo ngayon, ako si 7 Heavy Sis, apo ng 5 Thunder War God Ino, ikaw agad.
Bitawan mo ang spirit locking circle sa leeg ko, kung hindi, pagsisisihan mo ito habang buhay. Yuyu, hindi nakakagulat na nagtataglay siya ng makalangit na sandatang mahika at napakamayabang at mapanghamon, kaya siya ay taga Seven Seas. Sa kasamaang palad, lolo hindi ako kakain nito, hindi lang ako magpapakawala ngayon, papatayin din kita. Sa tingin mo ba mapapatay mo ako sa pamamagitan lang ng paglalaslas sa akin ng spirit locking circle? Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sinabi ni Lance, sa kasamaang palad, hindi mo alam na ang kapangyarihan ng spirit locking circle sa aking mga kamay ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa iyo, kung hindi ka naniniwala sa akin, manood ka na lang. Gumalaw ang isip ni Lance, at ang nagkulong na bilog ng espiritu ay biglang nagsimulang lumiit, isipin kung ano ang pakiramdam kapag ang bilog sa iyong leeg ay desperadong lumiit. Napahawak sa leeg sa sakit ang kulay purple na buhok, pakiramdam niya sasakal ang leeg niya. Sinabi ni Lance, maaari kong sakalin ang iyong leeg sa 1 minuto, sa palagay ko ay alam mo na ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos sabihin iyon, ni-relax ni Lance ang bilog, at ang lalaking may purple na buhok ay huminga ng malalim. Nagpatuloy si Lance, dahil ang iyong sanggol ay hindi na makaalis sa iyong katawan, kaya pagkatapos mong sakalin ang iyong leeg, ang kwelyo ng aso ay natural na inilalagay sa leeg ng iyong sanggol, kaya walang pagtakas para sa iyo habang ikaw ay umaakyat sa langit at lupa. Ikaw. Galit na itinuro ng lalaking may purple na buhok si Lance, hindi inaasahan na ang kanyang spirit locking ring ay talagang higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanyang mga kamay, naniwala siyang maaaring baliin ni Lance ang kanyang leeg. Ano ba talaga ang gusto mo? Tanong ng lalaking may kulay ube na buhok na nagngangalit ang mga ngipin. Ngumuso si Lance, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Sumenya si Lance sa isang lalaki sa hindi kalayuan at sinabing, halika rito. Senyor, what is it? Abala ang lalaki sa paglalakad palapit sa lalaki na kanina pa nabibilog ng lalaking naka-purple. Maaari ka bang umirap? Gagawin Hilahin agad. Ito. Ayaw mo bang maghaiganti? Nakalimutan mo na ba ang ginawa sa iyo noon ng asong kulay lila at pamangkin niya? Galing sila sa Seven Seas, marahil ay may marangal na katayuan, para kaming mga aso, mga ganito. Ng mga tao, sa tingin mo ba ang pagpatay lang sa kanila ay sapat na para mailabas ang iyong galit? Isang grupo ng mga tao sa hindi kalayuan ang sumigaw, oo, hayaan mo siya, ang ganitong klase ng tao ay nagsabi na tayo ay mga aso niya noon, ngayon ay ipakita natin kung ano ang tunay na aso. Oo, hilahin niya, hilahin mo sa kanya. Labis na nagbago ang mukha ng lalaking may purple hair, mas lalong sumeryoso ang mukha ng kanyang pamangkin, hindi inaasahan na gagawin ito ngayon ng grupong ito ng mga taong simpleng hinamak noon. Hehe, hihilahin ko yan. Agad namang pumunta sa gilid ang lalaki, kung paano niya hinaila, hindi ko ay describe ang proseso dito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang lalaki na may dalang makeshift stone basin. Agad na nagtakip ng ilong ang lahat. Sinabi ni Lance Hart, 10 taon na ba itong hindi humila? Sinabi ni Lance sa lalaki, itong kapatid na lalaki, ikaw ay nasa ika-9 na yugto ng paghihiwalay, kaya't mangyaring bigyan ako ng pabor at itulak ang lahat ng iyong puot sa pamangkin ng asong may kulay ubing buhok. Hehe, fine, I'll be happy to do so. Ngumiti ang lalaking iyon sa ika-9 na yugto ng panghuhula, bitbit ang palanggana na iyon, at naglakad patungo sa pamangkin ng aso na may kulay lila na buhok na may masamang ngiti sa mukha. No, don't come over here. Napahiyaw sa takot ang pamangkin ng asong may kulay lila na buhok. Ang sabi ng lalaki na nasa ika-9 na yugto ng divide, bata, hindi ka ba mayabang noon, araw-araw mo kaming tinatawag na iyong mga aso na nakabuka ang bibig, ngayon ay dumating na ang kabayaran. Sumigaw ang pamangkin ng asong kulay lila, Uncle Purple, iligtas mo ako. Umungol ang lalaking may kulay ube, sino ang nang-ahas na hawakan ng aking pamangkin? Sinabi ni Lance, I dare, he dares, everyone dares. Iyong dawis na kaibigan, huwag mo nang pakialaman ang asong may purple hair, gawin mo ang iyong negosyo. Good,
Then I'll leave it to my brother to bantayan ang purple-haired dog ah. That man at the ninth stage of the divide said. Oo naman. Ang divided god ninth rank man ay lumapit sa pamangkin ng asong may kulay lila na buhok at ngumiti, bata, maglupusay ka, kailangan mong kumilos na parang aso para maging aso. Galit na galit ang pamangkin ng lalaking kulay lila, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Ngayon na, at tinatakot mo pa rin ako. Pagkasabi nito, ang ikasyam na yugto ng paghahati na iyon ay nagtulak sa pamangkin ng lalaking may kulay ubing buhok, at maraming tao sa tabi niya ang lumapit upang tumulong, lahat sila ay tuwang-tuwa na tumulong. Tito Purple, iligtas mo ako. Nais ng lalaking may kulay lila na buhok na sumugod para iligtas ang kanyang pamangkin. Sa sandaling iyon, may naisip si Lance. Nagsimulang lumiit ang bilog sa leeg ng lalaking may purple na buhok, at ang lalaking may purple na buhok ay biglang hindi nakayanan ang sarili, sinakal ng bilog ang kanyang leeg, at nang mabali ang kanyang ulo, ilalagay ang bilog sa kanyang sanggol, kaya ang marupok na sanggol ay magiging mas mahina. Makalipas lang ang 10 minuto ay nailabas na ang pamangkin ng lalaking kulay lila, at lahat ng mga bagay sa palanggana ng bato kanina ay wala na at nakapasok na sa tiyan ng pamangkin ng lalaking may kulay lila. Hahaha. Tumawa ng malakas ang lahat, sa wakas ay nabigyang aral ang dalawang matataas at makapangyarihang lalaki na ito. Sa sandaling ito, isang tao sa ikatlong yugto ng Mahayana ang nagsabi kay Lance, kasamang Dawist, ang pagpaparusa lang sa kanyang pamangkin ay tila hindi nakakabawas sa kanyang puot, kaya bakit hindi natin hayaan ang asong ito na may kulay lila na buhok na parusahan? Pati na rin. Ang asong ito na may kulay lila na buhok, kung tutuusin, ay pang-apat na yugto ng Mahayana, hindi ba ito ay medyo mahirap? Sabi ni Lance. Ang lalaki sa ikatlong yugto ng Mahayana ay nag-aatubili na nagsabi, Come ang Dawist, kontrolin mo ang spirit locking circle na iyon at ipaubaya sa amin ang natitira, sigurado akong hahayaan natin siyang pretuhin siya tulad ng kanyang pamangkin. Since everyone is asking for this, how can I not fulfill it? Then, who's going to provide the dog food? Ako. Sabay na nagtaas ng kamay ang dalawang tao. Mabuti, pagkatapos ay ipaubaya ko ito sa dalawang dawista. Ang dalawang lalaki ay mabilis na naglabas ng isang malaking kaldero ng pagkain ng aso, sinabi ni Lance sa kanyang puso, hindi ba hinayla ang dalawang ito sa loob ng 20 taon, kahit na higit pa sa ngayon. Ang pagkain ng aso, ay pansamantalang hinukay, at sa kanilang lakas, ang pagkuha ng isang bato upang maghukay ng isang maliit na palanggana ay simple. 1766. Here comes the dog food. Isa sa mga lalaking may dalang dog food hihihi. Nakatayo na ngayon ng tuwid ang buhok ng lalaking iyon na may kulay ube na buhok, at ang mukha nito ay hindi malamang na galit at takot. Ang pamangkin ng lalaking kulay lila ay nakatitig lamang sa kanyang tiyuhin ng may simpatiya sa mga sandaling ito. Sabi ni Lance, sige, dog food, on. Pagkatapos sabihin iyon, agad na nakontrol ni Lance ang spirit locking circle, habang ang iba pa sa mga tao, ay umakyat upang tumulong sa pagpapakain ng pagkain ng aso. Sa ganitong sitwasyon, kahit na ang lalaking may purple na buhok ay nasa ika-4 na yugto ng Mahayana stage, hindi siya umatras. Gayunpaman, ang pagpapakain ng pagkain ng aso na may kulay ubing buhok ay mas mahirap kaysa sa pagpapakain sa kanyang pamangkin, ngunit pagkatapos na gumugol ng higit sa kalahating oras, nagawa niyang tapusin ang pagpapakain ng 2/3 ng pagkain ng aso. Sumigaw si Lance, tumigil ka, huwag mo itong pakainin, malapit na itong matapos. Kabayan Dawist, bakit ka naaawa? Sabi ng lalaking nasa ikatlong yugto ng Mahayana. Sinabi ni Lance, naaawa ako. Hindi ito gagana, ang ibig kong sabihin, may natitira pang pangatlo, ibigay mo ito sa kanyang pamangkin. Hindi ka makapal, ang kanyang pamangkin ay tila walang gaanong pagkain ng aso. Gayun din. Pagkasabi noon, kinuha ng mga taong iyon ang natitirang pagkain ng aso at tinungo ang pamangkin ng lalaking may kulay ubing buhok. Ang pamangkin na lalaki na may purple na buhok ay naging berde at inakala niyang tapos na, ngunit nagkaroon ng pangalawang pagkakataon.
Hindi, Tito, iligtas mo ako. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang lalaking may kulay lila na buhok, maging siya mismo ay nakakain ng napakaraming dog food, kaya ano ang pakialam niya sa pamangkin. Ang mga mata ng lalaking may purple na buhok ay marahas na tumitig kay Lance, na parang sinasabing, anak, hanggat nabubuhay pa ako, tiyak na mamamatay ka. Hindi nagtagal, kinain na rin ng pamangkin ng lalaking kulay lila ang natitirang pagkain ng aso. Nagtawanan ng lahat. Sabi ni Lance, purple-haired dog, at purple-haired puppy, ngayong nabusog ka na, oras na para pumunta sa kalsada. Hit the road. What do you mean? Nagulat ang pamangkin ng asong kulay lila. Bamantong hininga si Lance, ayaw mo bang magpatuloy pagkatapos mong mabusog? Tulala. Gumalaw ang isip ni Lance, at biglang lumiit ang lokang circle ng lalaking may purple na buhok na pamangkin. Clack! Sa susunod na segundo, ang kanyang leeg ay sinakal, at pagkatapos ay ikinulong muli ng spirit lokang circle ang kanyang sanggol. Tito Purple, iligtas mo. Bang! Sa isa pang pagkakataon, ang sanggol ng pamangkin ng lalaking kulay lila ay sinakal din. Nanginginig ang buong buhok ng lalaking kulay lila. Sinabi ni Lance, susunod, ikaw na, asong kulay lila. Nataranfa na ngayon ang lalaking kulay lila at sumigaw, huwag mo akong patayin. Gayunpaman, bumukas ang singsing sa kanyang leeg at bumukas. Lapi. Huwag mo akong patayin, mayroon akong mensahe ng kayamanan. Ang lalaking may kulay ube na buhok ay nagpumiglas na magsabi ng ilang salita, sinusubukang magmakaawa sa kanyang huling lakas. Huminto si Lance at nagtanong, bigyan mo ako ng dahilan para hindi pumatay, kung talagang may halaga ka pa, maaari kong isaalang-alang na huwag pumatay. Nagpanik ang lalaking may purple na buhok, mayroon akong impormasyon tungkol sa kayamanan, mayroon akong impormasyon tungkol sa tunay na kayamanan. Anong kayamanan? Tanong ni Lance. Hindi pa nagsasalita ang lalaking may kulay ubing buhok, at ang lalaki sa ikatlong yugto ng Mahayana ay bamantong hininga, ang tunay na balita sa kayamanan na sinasabi mo ay isang sobrang kayamanan ang isisilang dito makalipas ang kalahating taon. Ah, ikaw, paano mo nalaman? Nagulat ang lalaking may kulay ube na buhok, at naisip na siya lang ang nakakaalam. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ang impormasyong ito ay hindi alam ni Lance. Ang lalaki sa ikatlong yugto ng Mahayana ay huminga, tayong lahat, ay narito para sa kayamanan na isisilang sa kalahating taon, at akala mo ikaw lang ang nakakaalam ng impormasyong ito. Hindi sapat na labanan ang buhay kung iyon lang ang mayroon ka. Tanong ni Lance, pagkalipas ng 6 na buwan, anong mga kayamanan ang ilalabas? Sino ang nagsabi niyan? Ang tao sa ikatlong yugto ng Mahayana ay nagsabi, ang balitang ito, ilang dekada na ang nakalilipas, ang ilang makapangyarihang tao ay nagsimulang magproyekto na makalipas ang kalahating taon, isang relic na hindi pa ipinanganak ay lilito sa dagat ng kamatayan. Sa makatuwid, pagkatapos ng kalahati isang taon, ang lugar ay dapat na masikip, maliban na walang nakakaalam kung anong relic ang isisilang pagkatapos ng kalahating taon. Ang lalaking may purple na buhok ay abala sa pagsasabing, alam ko kung ano ang relic na ipanganganak kalahating taon mula ngayon. Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, mayroong pinakamalakas na Demon King, na tinatawag na Nine the Wisp Demon King, at ang siyam na The Wisp Demon King ay gumamit siya ng mga Spirit Stone upang lumikha ng isang sobrang kuweba, at ang relic na lumabas makalipas ang kalahating taon ay malamang na ito. Balita ay dapat na makapagpapanatili sa kanya ng buhay. Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na may iba pa pala sa kanya na nakakaalam ng impormasyon tungkol sa Spirit Stone Cave ng Nine the Wisp Demon King, ngunit normal lang iyon dahil nabasa rin ito ni Lance mula sa isang libro. Ngumuso si Lance, okay, purple-haired dog? Wala kang anumang halaga, ang Nine Daw Devil King's Cave House na sinasabi mo ay isang hula lang, walang silbi, maaari kang mamatay. Hindi, may halaga ako. Walang kwenta. Gumalaw ang isip ni Lance, at ang lokang circle ay nagsimulang lumiit. The purple-haired man hissed, 6 months later, siguradong may ipapadala ang pamilya ko dito, so wait here. Kaching! Pinutol ng spirit lokang circle ni Lance ang kanyang leeg.
Pagkatapos, ang sanggol ay sinakal din hanggang mamatay sa pamamagitan ng Lockang Spirit Ring ni Lance. Sa ngayon, parehong namatay ang lalaking kulay lila at ang kanyang pamangkin. Nakahinga si Lance na sa wakas ay nakaganti na siya. Sa pagkakataong ito, bagamat dumanas siya ng kaunting kahihiyan, nakakuha si Lance ng makalangit na sandata, ang Spirit Lockang Ring. Gamit ang Spirit Lockang Ring na ito, sigurado si Lance na haharapin ang ikaapat na yugto ng Mahayana, syempre, basta't mabitag niya sila. Dati, ang lakas ni Lance ay nasa merging stage pa rin, ngunit ngayon, si Lance ay may Spirit Lockang Ring, at ito ay agad na iba, kahit na siya ay nasa ikalawang yugto pa ng merging stage, ang kanyang kapangyarihan sa pagpatay ay umabot sa ikaapat yugto ng multiplication stage. Kinuha ni Lance ang singsing na imbakan ng lalaking may purple na buhok, para sa singsing na imbakan ng pamangkin ng lalaking may kulay lila. Hindi ito kinuha ni Lance, ngunit hinayaan ang nasa eksena, na nasa ikatlong yugto ng Mahayana, sa least give him something. After all, siya rin ang pangalawa sa pinakamalakas na tao sa eksena. Salamat. Bahala ka. Kabayan Dawist, Palm, hindi na tayo maghihintay dito. Sabi ng lalaki sa ikatlong yugto ng Mahayana. Tanong ni Lance, hindi ko pa naitatanong ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Wu Ying. Pumunta ako sa dagat ng kamatayan sa pagkakataong ito para tumakbo sa bagong relic na isisilang makalipas ang kalahating taon. Hindi ko akalain na makakasagasa ako ng isang asong may kulay lila at makokontrol niya. Salamat sa pagsajap ng kaibigang Dawist, na iligtas ako. Pasasalamat na sabi ng lalaking iyon sa ikatlong yugto ng Mahayana. You're welcome. Maglakas loob na tanungin ang fellow Dawist na si Wu Ying, saang lokasyon ang bagong relic na isisilang sa kalahating taon. Ang mga detalye ay hindi alam, sa tingin ko ay malalaman natin sa kalahating taon. Pagkatapos ng kalahating taon ay tiyak na maraming malalakas na tao ang darating, kaya't kung sino ang may pagkakataong makakuha ng bagong silang na relic ay kapalaran din. Salamat sa Dawist Wu Ying sa pagpapalam sa akin, siya nga pala, ang pangalan ko ay Lance. Kasamang Dawist na si Lance, Palam. Ang Wu Ying na iyon, umalis kasama ang tatlo sa kanyang mga tao. Ang iba pang dalawang grupo ng mga tao, ay dinala rin ang kanilang mga tao upang magpaalam ng hiwalay kay Lance. Lahat sila ay nagpapasalamat kay Lance na nailigtas sila sa pagkakataong ito. Pagkaalis nila, tanging si Lance at ilang iba pa ang natira sa kuweba ni Logong. Sinabi ni Talia, naghanap sila dito sa loob ng maraming buwan, tiyak na wala silang nakita, kaya umalis sila. Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ang paghahanap sa bahay ng kuweba ni Logong? Bakit hindi muna tayo, kung sakaling ang asong kulay lila ang buhok? Hindi kaagad dumating ang mga tao ng asong may purple-haired, at hanggat hindi ko inaalis ang Spirit Lockang Circle, walang sinasabi kung sino ang pumatay sa kanyang pamilya pagdating nila. Sabi ni Lance. 1767. Si Harleen ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, mabilis na buksan ang kahon na iyon at 1767. Si Harleen ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, mabilis na buksan ang kahon na iyon at tingnan kung anong uri ng kayamanan iyon. Naalala lang ni Lance, ang kahon na iyon ay hindi pa nabubuksan, at hindi niya alam kung anong uri ng mga table tas ang nasa loob, na nakatago sa isang bato, kaya malamang na hindi ito isang bagay na napakasama. Agad na binuksan ni Lance ang kahon na iyon at nakitang may tableta sa loob. Baka nag-expire na. Hindi, ang elixir na ito ay hindi kailanman mawawala ng bisa, ngunit ang epekto ay dahan-daang kumukupas sa paglipas ng panahon. Nang makita na ang tableta ay mahusay na protektado, ang epekto ay dapat pa rin na mabuti, ngunit, hindi ko alam kung ito ay isang pang-itaas na tableta. Lance sabi. Hindi rin ito nag-iwan ng manual. Sabi ni Harleen. Sandaling natahimik ang lahat. Ano ngayon ang mga tabletang ito? Kumain ka o hindi? Siyempre kainin mo, hindi naman lason, yung 1,000 Jedi, kainin mo. Inabot ni Lance ang mga table tasks kay Talia. Galit na galit si Talia, ibigay mo sa kanila. Ibinigay ito ni Lance sa kanyang manugang sa harapan nito, tiyak na nanaisin ng ibang mga babae na maging mas mabuti sa kanilang mga manugang sa kanilang mga puso. Paano si Talia maging mabait?
Natatakot ka ba? At sino ang kumakain nito? Tanong ni Lance. Napailing ang lahat. Dahil hindi magandang ibigay kahit kanino, ako na lang ang kakain nito, tsaka, hindi ko pa alam kung anong klaseng gamot yan, kaso may risk na baka hindi nyo mapindot. Tama, mas maganda kung ikaw na mismo ang kumain. Sabi ni Lightwater. Agad na ipinadala ni Lance ang mga table tasks sa kanyang bibig. Pagkatapos, hinintay niyang unti-unting matuno ang mga table tasks sa kanyang bibig. Pagkaraan ng halos 10 minuto, naramdaman ni Lance na uminit ang kanyang buong katawan. Fuck! Bakit ang init ng buong katawan ko? Nanlumo si Lance. Nagsisimula na bang gumana ang mga table tasks? Si Harleen at ang iba ay tumingin kay Lance ng may pag-asa. Sa katunayan, mayroon pa ring ikalawang kalahati ng pangungusap na hindi sinabi ni Lance, hindi lamang uminit ang kanyang buong katawan, naramdaman ni Lance na medyo malapit na ring maghanda, kung hindi ito pinigilan ni Lance. Magpapakatanga sana ito. Ah! Sigaw ni Lance. Lance, huwag mo akong takutin. Sabi ni Talia na may kinakabahan na mukha. Sabi ni Lance, labas kayong lahat sandali. Bakit kailangan nating lumabas? Mas lumapit pa ang ilang tao sa halip na lumabas. Naamoy ni Lance ang kanilang kakaibang pabango na pambabae sa kanyang ilong, at hindi napigilan ang kanyang sarili, inihanda ang kanyang sarili sa kung saan. Ah! Si Harleen ang unang nakapansin, at biglang namula. Ah! Napansin din agad ng iba pang mga tao ang kanilang mga mukha, maliban kay Talia. Medyo napahiya si Talia, paano ito nangyari? Ano ang potion na ito? I don't know. So far, ang init lang ng pakiramdam ko sa buong katawan ko, isang alon na dadalhin sa inyong lahat, kayong lahat, kailangan ninyong makaalis. Ilang diretsyong tinapakan ni Harleen Lucy ang kanilang mga paa, hindi inaasahan na ito ay ganitong uri ng mga table tasks. Sinabi ni Talia, labas kayong lahat sandali. Oh! Nagkatinginan ng ilang batang babae na may mga malabong mata at nagmamadaling umalis, naiwan lamang sina Lance at Talia. Agad na hindi nakatiis si Lance at sinugod si Talia. Lance! Huwag kang magsalita ng kahit ano, hindi ako magiging ganito kung kaya kong pigilan ang sarili ko, ang mga tabletang ito, ano ba ay isang aphrodisiac? Nagmura si Lance sa pagkadismaya, syempre hindi itataboy ni Talia si Lance. Sa labas ng isang pader, sina Harleen, Lucy, Sina, at Lightwater ay 4 na babae, ang kanilang mga mukha ay pula, at ang kanilang mga tainga ay palaging napupuno ng mga hindi pagkakatugmang tunog. Tunog. Makalipas ang halos ilang oras, lahat sila ay naiinip na sa paghihintay at malapit ng mag-collapse. Sige, maaari na kayong pumasok ngayon. Sa wakas ay dumating ang boses ni Lance. Hey guys! Hey guys! Naglalaro. Pumasok si Harleen at sinabi. Lumingon si Talia na namumula ang mukha, nakakahiya. Sinabi ni Lance, natuklasan ko na ngayon na ang pil na ito, marahil ay hindi ito isang aphrodisiac. May iba pang gamit, halimbawa, upang tumulong sa pagtungtong sa yugto ng divide o isang katulad nito, ngunit dahil hindi ko pa naabot ang antas na iyon. Gayunpaman, sayang ang pagbigay nito sa akin, ito ay magiging pinakamahusay para sa mga malapit ng tumuntong sa yugto ng divide. Sayang naman. Sige, alis na tayo. Lumabas si Lance at ang iba pa sa kuweba ni Logong. Saan tayo pupunta ngayon? Ang kayamanan na isisilang sa loob ng kalahating taon, ito ba ay tirahan ng Spirit Stone Cave ng 9 Taoist Demons? I don't know. Maybe. Maybe not. I don't think it is the most likely. Umiling si Lance at sinabing. Malawak ang karagatan, paano natin mahahanap ang kuwebang bato ng espiritu ng 9 Taoist Demons? Nataranta ang lahat. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at sinabing, upang mahanap ang kuweba ng Spirit Stone, mahirap umasa sa isang bulag na pusa para makahanap ng patay na daga, ngunit sa palagay ko kailangan kong umasa sa aking intuition. Kung gayon saan patungo ang iyong intuition? Sinabi ni Lance, sa tingin ko ito ay patungo, sa ganitong paraan. Sigurado ka ba?
Base lang sa una kong instinct, sabi ni Lance. Ang lahat ay hindi pinansin at maaari lamang pumunta sa direksyon ng unang instinct ni Lance. Matapos ang halos 2 araw at 2 gabi ng paglalakbay sa sahig ng karagatan, biglang, ang kulay ng sahig ng karagatan ay nagsimulang maging itim. Paano naging itim ang tubig dagat? Sinabi ni Lance, ang mga espiritu ng mga patay dito, tulad ng mga espiritu ng mga patay na mayroon tayo sa Ironclad Island, ay nagtatagpo rito. Si Talia ay abala sa pagtatanong, hindi, ang mga espiritu sa Ironclads Island ay kinolekta nila gamit ang mga espesyal na card ng espiritu, ngunit ang mga espiritu dito, dahil sila ay itim din, paano sila kinokolekta? Posible bang iimbak ang mga undead dito? Pinagmasdan ni Lance ang buong seabed. Sa katunayan, ang hindi alam ni Lance ay halos wala nang pumupunta sa lugar na ito, at ang sinumang pumunta rito ay mamamatay lamang. At si Lance ay may protection ng walang kamatayang enerhiya, kaya naman pumunta siya rito na parang walang tao. Pinagmasdan ni Lance ang lupain sa ilalim ng dagat at sinabi, ito ay dapat ang pinakamalalim na bahagi ng dagat ng kamatayan, ang konsentrasyon ng mga undead dito ay higit na mas malaki kaysa sa malaking bulwagan na iyon sa pagkabihag ng Ironclad Island, kaya kung sino man dumating dito, tiyak na mamamatay sila, kahit na sila ay isang malakas na tao sa yugto ng kapigatian. So, wala pang pumunta dito dati. Oo. Ang kayamanan ng Nine Dao Demon King ay dapat nakatago sa isang lugar kung saan walang nang ahas na pumunta. Kaya, dapat tama ang intuit ayon ko. Then what now? How do you go? Siyempre patuloy tayong lumalalim. Si Lance at ang iba ay agad na nagpatuloy sa palalim ng palalim, habang palalim ang kanilang pagpasok, mas lalong umitim ang kulay ng tubig dagat, at sa huli, ito ay hindi maipaliwanag na itim. Sa kabutihang palad, si Lance ay may immortal chi, at lahat ng itim sa loob ng ilang metro mula sa kanya ay hindi nang ahas na lumapit. Gayunpaman, dahil dito, ang visual range ng mga mata ni Lance at ng kanyang grupo ay ilang metro lamang, at mahirap kahit na makilala ang direksyon, lalo na ang paghahanap ng isang bagay. Wow! Sa sandaling ito, isang malakas na ingay ang nagmula sa harapan. Ano iyon? Nagulat si Lance, masyadong nadarama ang boses. Akala ko ba walang tao dito? Dahil walang darating ay hindi ibig sabihin na walang nilalang ang nabubuhay, siguro may mga makapangyarihang nilalang dito na hindi natatakot sa mga undead. 1768. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lance ang pagdagandong sa kanyang paligid, na napansin na parang maraming tao ang darating. Sa kasamaang palad, ang kanilang visual range ay ilang metro lamang, at sila ay ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari. Pakiramdam ko ay napapalibutan tayo. Sabi ni Harleen. Sinabi ni Lance, mukhang may nakapaligid sa amin, ngunit sa kasamaang palad, ang itim na usok mula sa napakaraming undead ay tumakip sa aming mga mata, kaya wala kaming makitang kahit ano na higit sa ilang metro ang layo. Oh Diyos! Hindi tayo haantong sa ganito, di ba? Nanlumo si Lucy. Ang lugar na ito, ang pinakamalalim na bahagi ng dagat ng kamatayan, na tinatawag na Desperate Domain, ay tinatayang 10,000 metro, kahit na daan-daang libong metro ang lalim sa ilalim ng dagat, alam ng Diyos kung ano ang naririto. Inilabas ni Lance ang kanyang celestial flying sword, buti na lang at walang itim na usok ng undead sa loob ng ilang metro mula kay Lance, kung hindi, lahat ng kapangyarihan ay malalamon at ang lumilipad na espada ni Lance ay hindi makakagawa ng anumang mga gawa. Shuraudi. Natigilan si Lance. Noong una ay gustong isagawa ni Lance ang ika-12 slash ng Sharia, ngunit nang gagawin na niya iyon, bigla niyang napagtanto na naiintindihan niya ang ika-13 slash ng Sharia, at maging ang ika-14, ika-15, at ika-16 na hiwa, sa madaling salita, Lance maaaring maunawaan ang lahat ng 18 hiwa ng Sharia sa sandaling ito. Ano ang nangyayari? Nagulat si Lance, hindi bumuti ang kanyang kaharian, kaya imposible para sa kanya na maunawaan ng sabay-sabay.
Pagkatapos, iisa lang ang posibilidad, isang problema sa ang kapaligiran. Lance, anong problema? Dali, gawin mo ang share blade technique mo, kung hindi, magkakaproblema tayo kapag napalibutan tayo. Si Talia ay abala. Hindi, magagawa ko na ngayon ang ika-18 talam ng share, at bigla kong napagtanto na ang kapaligiran dito ay kaya kung magkaroon ng epiphany. Og! Hindi na nagtaka si Lance kung bakit ang kapaligiran dito ay nagbibigay daan sa kanya na maunawaan ang share 18 blades, hindi pa rin malinaw kung nasaan ang kalaban sa sandaling ito, kaya maaari lang niyang ipadala kaagad ang cultivation 18 blades. Ang lumilipad na espada sa kamay ni Lance, ay tumama sa itaas ng kanyang ulo, na parang binubuksan ng langit at lupa, ang buong ibabaw ng tubig, na nahati ng kanyang espada. Sa sandaling ito, isang kanal ang biglang nahati sa ibabaw ng dagat. 10,000 metro o kahit daan-daang libong metro ang lalim, ito ang slash na tinamaan ni Lance sa ilalim ng dagat na may lalim na 10,000 metro. Boom! Nagkalat ang lahat ng itim na usok sa paligid, hindi sigurado kung naramdaman nila ang kapangyarihang iyon o ano. Shire blade technique, bakit ito tinawag na shire? Ang shire ay kumakatawan sa impyerno, at dito, kasama ang hindi mabilang na mga undead na nakapaligid dito, ito ay halos parang impyerno. Biglang naunawaan ni Lance kung bakit naiintindihan niya kaagad ang 18 blades ng shire dito, at ito pala ang lugar kung saan itinatag ang shire blade method. Kung hindi siya nagkakamali, noon, si Wang Shire, na lumikha ng shire 18 blades, ay lumikha ng shire 18 blades dito mismo. May posibilidad pa na si Wang Shuluo ay mula rito. Masayang sinabi ni Harleen, kapatid, lahat ng itim na espiritu ng mga patay ay nagkalat, tingnan mo, ang dagat sa paligid natin, wala nang itim na usok. Excited at masaya ang lahat. Master Damon, ang slash na ginawa mo ay masyadong malakas. Sabi ni Lightwater na puno ng paghanga ang mga mata. Tumingin si Lance sa tubig dagat sa paligid niya, sa wakas ay wala ng itim na usok, napakalayo ng nakikita ni Lance. Siyempre, ang ilalim ng dagat na ganito kalalim ay dapat na hindi kapani-pani walang madilim para sa mga ordinaryong tao, ngunit si Lance at ang iba pa ay hindi. Mga ordinaryong tao, basta walang undead na itim na usok na tumatakip sa kanila, napakalayo na ang nakikita nila. Makalipas ang ilang minuto, sa lahat ng direksyon. Maraming hindi kilalang nilalang ang nakapaligid sa kanila. Ngayon lang sila nakaramdam ng palibutan, tiyak na ang mga nilalang na ito ang nakapaligid sa kanila, at ngayon ay nakita na nila sila ng malinaw. Ito ay isang grupo ng mga bagay na may ganap na transparent na katawan, ang kanilang hitsura ay eksaktong kapareho ng mga tao, lamang, ang kanilang mga katawan ay transparent. Oo, para silang mga katawan na gawa sa salamin, makikita mo ang kanilang mga likuran mula sa kanilang harapan at dibdib. Sa kondisyon na wala silang suot na damit. Sa sandaling iyon, isang transparent na tao ang dumating, at naramdaman ni Lance na ang transparent na taong ito ay napakalakas, at naramdaman na bumabagsak ang langit. Sinabi ni Lance, nako, ito ay isang napakalakas na tao, natatakot ako na ito ay lampas sa yugto ng Mahayana. Isang super Mahayana. That would be a strong man. Your share 18 knives. Hindi pwede. Alam ni Lance kung ano ang gustong itanong ni Talia, bagamat ipinakita ni Lance ang share 18 blades, ngunit pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang combination stage lamang, paano niya papatayin ang ganoong kalakas? Ngayon, maaari na lamang itong ipaubaya sa tadhana. Dumating ang transparent na linya ng taong iyon at sinuri si Lance at ang iba pa saglit, pagkatapos ay naglabas ng pagbabago sa pag-iisip at nagtanong ng may bagong pag-iisip, sino ang nagsagawa ng share blade technique? Si Lance ay abala sa pagtugon, ako ito. Paano mo nalaman ang share blade technique? Kakaiba ba yon? Ang share blade technique ay nilikha ng ating share clan milyon-milyong taon na ang nakalilipas ng isang ninuno na nagngangalang Wang Shire. Noon, gamit ang share blade technique na ito, ang ating ninuno ay tumawid sa daigdig ng mga espiritu,
at kalaunan ay naging pinakamataas na makapangyarihan sa Seven Seas, namumuno sa buong daigdig ng mga espiritu. Sa oras na iyon, iyon din ang panahon kung kailan ang aming Shire clan ay nasa pinakamalakas. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng pag-akyat ng aming ninuno, walang ibang tao sa kanyang mga inapo ang nagsanay nito, at ang aming Shire clan ay nagsimulang bumagsak mula sa pabor, at sa huli, muli na lang kaming makakabalik sa malalim na dagat. Gayunpaman, kahit na hindi na kami lumalakad sa lupa, kami, ang Shire clan, ay mga Panginoon pa rin sa ilalim ng dagat, at ang buong dagat ng ang kamatayan ang ating teritoryo. Bagamat maraming tao ang sapat na malakas upang durugin ako, pagkatapos ng kamatayan, ang aming angkan ng Shire ay walang takot sa mga undead, habang ang mga tagalabas na papasok ay lalamunan ng mga undead sa buong kapangyarihan nila, kaya hanggat kami nandito kami, hindi kami magagapi. Gayunpaman, ngayon ay ipinakita sa akin ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Hindi kapani-paniwala. Ang transparent na lalaking iyon ay tumingin kay Lance at sinabing, kayo ang maaaring maging walang takot sa mga undead, kahit na ang mga undead ay kailangang iwasan ka, at higit pa, ginawa mo pa ang Shire 18 Blades. Ngumiti si Lance, hindi ko akalain na ang Shire 18 Blades na sinanay ko ay nilikha ng iyong mga ninuno, napakalaking kapalaran. Tila ang intuition ko ang gumabay sa akin dito, hindi ang siyam na Dao Demon King, kundi ang Shire Saber. Lance may ilang pinagsisisihan, iniisip na ang intuition ng Nine Taoist Demons ang gumabay sa akin, ngunit ito pala ay ang Shire Blade Law, at ito ang bayang pinagmulan ng founding ancestor ng Shire Blade Law. Gayunpaman, walang pinagsisisihan, dahil nagsanay na si Lance ng 18 Blades of Shire pagdating niya rito. Dahil kayang walisin ni Wang Shire ang mundo ng mga espirito gamit ang pamamaraang ito ng talim noon, magagawa ni Lance hanggat umaangat ang kanyang kaharian. That transparent strongman said, oo, nakapunta ka dito, parang ginabayan ito ng ating ninuno. Hindi mo alam, hindi patay ang ninuno natin, umakyat na, kahit milyon-milyong taon na siyang umakyat, siguradong buhay pa siya, pumunta ka rito, siguradong ginabayan niya ito. Bumukas ang mga pores ni Lance, maaaring si Wang Shire, na nasa Immortal Realm, ang talagang gumabay sa kanya na pumunta rito. Pumunta ako. 1769. Tumawa si Lance, pinarangalan, hindi ko alam kung kaibigan o kalaban ko ngayon, pasensya na sa pananakit ng mga tao mo. Okay lang, may mga undead na nagpoprotekta ngayon lang, higit sa lahat ang mga undead ang nasaktan, ang ating mga tao ay hindi nasaktan. Kaibigan ko, ang pangalan ko ay Wang Pai, ako ay isang inapo ng matandang Haring Shire, ano ang iyong pangalan? Senior Lance, ito ang the Whist Lover kong si Talia, at ilan sa mga kaibigan ko, Harleen, Lucy, Lightwater, at Sina. Sinabi ni Wang Pai, welcome everyone to our Shire clan, please follow me. Para saan? Si Harleen ay abala sa pagtatanong. Huwag kang kabahan, dahil magkaibigan tayo, hindi ka namin sasaktan, hindi ka babibisita sa lugar namin pagdating mo sa angkan ng Shire. Oo naman. Ngumiti si Lance at sumunod. Matapos sundan ng Wang Pai na iyon sa ilalim ng dagat sa loob ng ilang minuto, biglang, nagkaroon ng liwanag sa unahan. Isang malaking bula ng tubig, ang lumitaw sa harap, at sa loob ng bula, ito ay maliwanag bilang araw, at sa paligid ng bula na ito, mayroong libo-libo ng maliliit na bula. Sinabi ni Wang Pai, ito ang ating teritoryo, hindi mo ba naisip mo na tayo ay mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng dagat, tulad ng mga isda, hindi ba? Pero nagkakamali ka, tao rin tayo, mas espesyal lang ng kaunti. Pagkasabi noon, direktang pumasok si Wang Pai sa bula ng tubig. Sumunod naman si Lance at nalaman niyang sa loob ng bula ng tubig, walang tubig dagat, parang nasa lupa, may mga bundok, tubig at tao. Wow! Nakakamangha! 10,000 metro ng lalim ng karagatan ang nagtatago ng napakaraming paltos ng tubig. Walang tubig sa dagat sa mga paltos, mayroon ding hangin at sikat ng araw. Oy, paano sumikat ang sikat ng araw? Tumangala si Lance kay Lance.
Tuktok ng paltos, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya makita ang langit, ngunit ramdam niya ang sikat ng araw. Sinabi ni Wang Pai, syempre ang sikat ng araw ay na-refracted mula sa ibabaw ng dagat, at nalalanghap dito sa pamamagitan ng tubig dagat na layer sa pamamagitan ng layer, kaya ito ay araw sa labas, at ito ay araw din dito. Nagulat muli si Lance nang matuklasan na si Wang Pai, na isang transparent na tao, ay hindi na transparent sa ngayon. Senior, ang katawan mo. Nako, ngayon lang tayo nasa normal na katawan natin, at isang kakayahan ng lahi para sa atin na gawing transparent ang ating mga katawan sa labas lang para umangkop sa sahig ng karagatan at maiwasang mapahamak ng undead. Mabubuhay tayo sa ibabaw. At makahinga tayo sa dagat. Ikaw naman, hindi makahinga sa dagat. Oo, pinipigilan natin ang ating hininga, ngunit kung hindi tayo mga immortal, saan pa tayo makakapigil ng hininga ng napakatagal? Maligayang pagdating sa tinubuang bayan ng ating ninuno, si Haring Shire. Iniabot ni Wang Pai ang kanyang kamay at sinabi, "Haha, ayos lang. Malayo na ang narating mo, kailangan mong manatili at magpahinga ng ilang araw, at mayroon tayong hihilingin." Okay. Si Lance at ang iba ay pumasok sa isang napakagandang palasyo, ang palasyong ito ay mukhang napakatanda na. Sinabi ni Wang Pai, ang palasyong ito ay itinayo noong nabubuhay pa ang ating old Shire ancestor. Wow! Hindi masamang pagmasdan ang palasyo ng matandang ninuno. Saglit na nagkomplementaryo si Lance, sa totoo naman, kung tutuusin, talagang hindi ka panipaniwala na ang isang taong napakalayo sa kanya ay nakakakita ng kanyang ipinasa. Bukod pa, si Lance ay nag-practice ng Shire Blade technique ng iba, kaya siya ay itinuturing na half-master. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, inutusan ni Wang Pai ang mga tao na maghain ng tsaa, pati na rin ang mga prutas ng lahat ng kulay. Gayunpaman, kakaiba ang mga prutas dito. No need to be polite, any food here is something you haven't eaten or seen before. Meron din itong tea, which is only found in the deep sea. This kind of sea tea has a growth time of over 8,000 years. Kung ito ay nasa lupa, ito ay hindi bababa sa isang uri ng henyo na kayamanan ng lupa, lahat ay kunin ito bilang ito, ngunit marami dito. Humigop ng tsaa si Lance, napakasarap sa pakiramdam. Ma'am, ang sarap. Tanong ni Lance, Senior, ang inyong Shire clan, ilan kayo doon? Hindi gaano, ilang daang milyon o higit pa. Medyo marami na. Kung ikukumpara sa mga tao sa lupa, iyon ay medyo maliit, sa aming tuktok, nang ang aming ninuno ng Shire ay namuno sa mundo ng mga espirito, ang populasyon ay nasa 10 bilyon. So it's indeed a lot less. So ano ang sitwasyon mo ngayon? I'm referring to the cultivation aspect. Sa pangkalahatan, hindi masama, higit sa lahat dahil kakaunti ang mga immortal na magsasaka sa itaas. Halimbawa, ang mga nakarating na sa yugto ng kapigatian, isa lang ako sa ngayon, at ako ay isang 4 na layer na kapigatian. Ang mga mayang umabot sa yugto ng Mahayana ay wala pang 20. Sabi ni Wang Pai. Walang ideya si Lance kung mahirap itong linangin hanggang sa yugto ng kapigatian. Nagtanong muli si Lance, Senior, nagkaroon ng isang alamat sa lupa na pagkatapos ng pagsasanay ng Shire 18 Blades sa mahusay na tagumpay, maaari kang magbukas ng isang kayamanan, totoo ba ito o mali? Ngumiti si Wang Pai, totoo. Naisip ni Lance na siguradong bula iyon, kung talagang may kayamanan, hindi ba naubos na ito ng mga inapo ng mga tao sa angkan ng Shire? Sinabi ni Wang Pai, dahil dumating ka sa puntong ito, diretso na ako. Sinabi ko lang sa iyo na mayroon akong isang bagay na hihilingin, at iyon ay, nasanay ka na sa 18 Blades of Shire, at matutulungan mo na kaming buksan ang kayamanan.
Sabihin sa katotohanan, bago umakyat ang ating ninuno na Shira, nag-iwan siya ng isang kayamanan na orihinal na nilayon upang magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga inapo na magsumikap na linangin ang talim na ito, kaya't itinago niya ang ani ng kanyang buhay sa loob ng kayamanan, at sinuman ang makapagsanay sa malaking tagumpay sa ang hinaharap sa angkan ng Shira, ang kayamanan na ito ay magiging kanya. Gayunpaman, walang sinuman mula sa aming angkan ng Shire ang muling nagsanay sa mahusay na tagumpay, marahil, hindi rin inaasahan ng aming ninuno ang resulta noon, kung hindi, tiyak na hindi niya ilalagay ang lahat. Ang kanyang koleksyon sa loob ng kayamanan. Nakikita ko, ang kayamanang ito ay ibinigay sa mga supling ng iyong ninuno, tama? Oo. Ikinahihiya namin ang aming mga ninuno, walang sinuman ang palaging nagsasanay sa mahusay na tagumpay, at ang kayamanan ay hindi nabuksan kailanman. Ngayon, may isang taong nagsanay sa talim ng aming ninuno sa isang mahusay na tagumpay. Tuwang-tuwang sabi ni Wang Pai. Oh, medyo awkward na tumawa si Lance. Paralisado, si Lance ay nagsumikap na magsanay tungo sa malaking tagumpay at nauwi sa pagiging graft para sa iba, ang kayamanan ay hindi inihanda para sa kanya, ito ay inihanda para sa mga supling ng isang tao. Gayunpaman, kahit na makiusap para sa tulong ni Lance na buksan ang kayamanan, kung gayon, dapat mayroong ilang mga benepisyo para kay Lance, kung hindi, sino ang gagawa nito? Pabayaan na muna natin yan, may magpapatira muna sa'yo, at ililibre ka namin sa isang marangyang handaan sa gabi. Good deal. Halika. Kunin ang mga marangal na panauhin at ayusin para sa kanila na manirahan sa pinakamagandang tubig. Oo, matandang ninuno. Si Lance at ang iba pa, ay sumunod sa katulong na iyon palabas ng pangunahing bulwagan patungo sa labas ng isang malaking bula ng tubig, na may hindi mabilang na maliliit na bula sa labas nito. Si Lance at ang iba pa ay dinala sa isang maliit na bula ng tubig, na may radius na halos 100 metro, at nang makapasok sila dito, napakaganda ng hangin, at ang bula ay tila may espesyal na tungkulin na sumipsip ng oxygen sa tubig dagat. Sa maliit na bula na ito, mayroon ding isang magandang bahay na itinayo, pati na rin ang isang maliit na batis, na may malalaking puno at damo sa harap at likod ng bahay. Wow! Ang ganda! Ang ganda! Hinding-hindi ako magsasawang mamuhay dito sa buong buhay ko. Si Harleen Lucy at ang iba pang mga babae ay nahulog kaagad sa lugar na ito. Ilang seniors, ito ang pinakamagandang dagat, pwede na kayong magpahinga dito, babalik ako sa gabi para imbitahan kayo sa handaan. Buti naman, busy ka. Umalis ang lingkod na iyon, si Lance at ang iba pa ay tumakbo sa damuhan, bagaman hindi bihira ang damo, ngunit iba ito kapag may sikat ng araw, hangin, at damo sa ilalim ng dagat na 10,000 metro. 1770. Si Lance at ang iba ay naglaro sa damuhan saglit bago pumasok sa bahay. Orihinal, pumunta kami dito para hanapin ang yaman ng Nine Dao Demon King, ngunit ito pala ay kayamanan ni Wang Shire, at mukhang wala kaming bahagi dito. Sabi ni Talia. Si Lance ay medyo walang magawa. Sinabi ni Harleen, pagkatapos buksan ang kayamanan, tiyak na ibabahagi sa atin ng Shire clan ang ilan nito, tama ba? Kahit gaano pa ito hatiin, magkano ang maaari nating ibahagi? Ang kayamanang ito ni Wang Shire ay itinuturing na walang pag-asa, at ngayon ay maaasahan ko lamang ang espiritong batong kuweba ng siyam na The Whist Demon King, na iyon ang aking pinakahihintay ko. Tumango si Talia, sa palagay ko ang kayamanan ni Wang Shire ay hindi gaanong tungkol sa mga spirit stone, pangunahin itong ilang mga table tasks, mga magic tool at iba pa. Ang higit na kailangan natin ay hindi mga table tasks at mga magic tool, ngunit mga spirit stone, kaya ang Nine The Whist Demons, ang kayamanan ng pinakaangkop para sa atin. Sige, magpahinga na tayo at pumunta sa handaan ngayong gabi. Si Harleen Lucy at ang iba ay bumalik sa kani-kanilang silid. Nakahiga si Lance sa kanyang kama, humihinga sa hangin, matagal na siyang hindi nakakalanghap ng hangin mula noong pumasok siya sa dagat ng kamatayan. Nakahiga si Talia sa tabi ni Lance. Dapat mas alam ko, dalhin mo ang maliit na puting dragon. Biglang sabi ni Lance.
Bakit dalhin mo? Hindi ba mas maganda kung ibigay mo kay Xia Shaoxin para itataas, dalhin mo, kung sakaling magkamali kung gaano kahusay, ang maliit na puting dragon ay napakaliit pa, madali itong mamatay. Haha, just a casual sentiment. Dapat halos isang taon na simula nung nakita ko yung maliit na puting dragon, hindi ko alam kung kailan ulit ako magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa forces. Not so fast at the moment. We have to wait until the next year, when the Rainbow Bridge opens, and once we go down, it will not be so easy to come up. Ngumuso si Lance, sa palagay ko ay hindi, napatay pa nga ng bilog kung asong iyon ang ikaapat na yugto ng Mahayana, at ang 8 pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang sa 5 dagat, ang pinakamalakas ay halos ikatlong yugto lamang ng Mahayana stage. Totoo yan, pero nasa combination stage ka lang, at ang locking circle mo ay maaaring hindi makatrap ng malakas na tao sa Mahayana stage. Sa dagat ng kamatayan, ang kabilang partido ay hindi makapagmaneho ng lumilipad na espada, habang kaya mo, at ikaw ay lubhang mababa sa mga tuntunin ng kakayahang umangkop. Kung ikaw ay nasa isang normal na lugar, ang Mahayana ay nawasak ka sa isang sulyap. Haha, din. Si Lance ay agad na pinaalalahanan ni Talia na hindi na si Lance ang talagang may kakayahan na gawin ito sa oras na iyon, ngunit ang mga kadahilan ng pangkapaligiran ang dahilan ng malaking bahagi nito. Kaya, kung ito ay nasa isang normal na lugar, ang unang yugto ng Mahayana stage na si Lance ay maaaring hindi ito matrap. Sana, sa pagkakataong ito kapag binuksan ko ang kayamanan ni Wang Xie, magkakaroon ako ng pagkakataon na mapabuti ang ilan, mas mabuti sa separation stage. Puno ng pagnanasa ang sinabi ni Lance, kailangan niya ng lakas ngayon, kung hindi, hindi niya magagawa. Bumalik sa forces kung gusto niya, at wala sa 8 great immortal families ang makakaharap nito. Sana nga pala, sa kalahating taon, wala bang bagong relic na isisilang sa Sea of Death, baka ipanganak na itong bagong relic, at may maaani tayo. Siyempre, ang saligan ay para matulungan ang Shere Clan, sila ang Shere Clan ay nasa dagat ng kamatayan sa buong taon, at sila ang mga Panginoon sa ilalim ng dagat ng kamatayan, sa tingin ko, ang Shere Clan ang may malaking pamamahala. Sabi ni Talia. Ha! Tama. Haha. Kakausapin ko si Wang Pai sa hapunan. Sa gabi, si Lance at ang iba pa ay inanyayahan sa sinaunang palasyong iyon, na ngayon ay inihanda ng hindi mabilang na mga delicacy. Wow! Hindi maalis ni Harleen ang kanyang mga mata sa sandaling pumasok siya sa main hall. Siya ay isang mahilig sa pagkain, noong siya ay nasa Flying Cloud Sect, madalas bumaba si Harleen para kumain. Lahat ng uri ng pagkain. Haha, Senior Wang? Masyado kang magalang, naghanda ka ng napakasarap na pagkain, at ang lahat ng ito ay hindi pa nagagawa. Tumawa ng malakas si Lance, at binati siya ni Wang Pai ng may paggalang na kamay, Brother Lance, please take isang upuan. Napakagalang ni Wang Pai, pagkatapos ng lahat, hinihiling niya si Lance. Hindi magalang. Si Lance at ang iba ay umupo sa kani-kanilang mga upuan at nagsimulang kumain ng alak at pagkain, matagal na silang hindi nakakain ng kahit anong masarap. Nang matapos ang piging ay sinabi ni Lance, Senior Wang, hindi ko alam kung narinig mo ang isang propesya na sa kalahating taon, isang bagong relic ang isisilang sa dagat ng kamatayan. Napangiti si Wang Pai, syempre, kami, ang angkan ng Shere, ang mga pinuno ng dagat ng kamatayan, ngunit ang bagong relic na ito na ipinanganak ay hindi napakadaling makuha. Paano kaya? Kung hindi ako nagkakamali, ang lokasyon ng bagong silang na relic na ito ay nasa Jedi Sea Valley. Ang Jedi Sea Valley. Delikadong lugar ba ito? Oo, ang Jedi Sea Valley ay isang lugar na kahit ang aming angkan ng Shere ay hindi maglakas loob na pumasok. Bakit? Ang Jedi Sea Valley, noong sinaunang panahon, ay ang kuweba na tirahan ng isang kakila-kilabot na tao, kaya isipin mo, ang pagpasok sa lugar na ito ay tiyak na isang makina ng pagpatay, na may lahat ng uri ng mga pormasayon na nakulong dito. Ngayon na ang pangunahing mga labi ng ang Jedi Sea Valley ay hindi pa nailalabas,
ang lugar na iyon ay puno ng mga pagkakataon sa pagpatay, at kapag ang lahat ng ito ay talagang inilabas, ang mga pagkakataon sa pagpatay ay magiging mas malaki. Gayunpaman, ang mga panganib at mga gantimpala ay magkakasabay. Kung ang mga labi ng Jedi Sea Valley ay talagang inilabas, sa palagay ko ay tiyak na may kaunting mga kayamanan doon. Nagtanong si Harleen, Sr., alin ang mas maganda, ang Jedi Sea Valley o ang iyong Shire King's Treasure? Sinabi ni Wang Pai nang walang pag-aalinlangan, tiyak na ito ay ang Jedi Sea Valley. Bakit? Dahil, itong Jedi Sea Valley ay umiral na noong nasa Spirit World pa ang ating old ancestor King Shire. Imposible, milyon-milyong taon na ang nakalilipas, nang ang iyong matandang ninuno na si Haring Shire ay napakakapangyarihan, bakit hindi siya pumunta sa Jedi Sea Valley para maghukay ng mga kayamanan? Nalito si Talia. Akala mo ayaw ng ninuno natin noon masyadong mamamatay tao ang Jedi Sea Valley na iyon, at hindi naman lubos na sigurado ang ninuno natin. Pagkatapos noon, tumindig din ang ninuno natin at nanirahan sa Seven Seas. Kaya hindi na siya pumasok sa Jedi Sea Valley na ito. Isa pang dahilan ay ang Jedi Sea Valley ay dating tinitirhan ng isang kaibigan ng ating pinakamatandang ninuno ng Shire clan, at bilang paggalang, hindi pa ito ginalugad ng ating ninuno ni Wang Shire. Ngunit ngayon, ang kayamanan ng Jedi Sea Valley ay ipanganganak. Oo, kung hindi ako nagkakamali, sa kalahating taon, ang dagat ng kamatayan ay dapat na napakasikip, at maraming malalaking pangalan mula sa 7 dagat ang tiyak na magpapadala ng mga tao dito. Narinig ko na ang mga guho ng Jedi Sea Valley naglalaman ng maraming makalangit na kayamanan, at maaaring mayroong mga pseudo-immortal na artifact. Pseudo-immortal artifacts. Nagulat si Lance. Oo. Ngunit ang posibilidad ay hindi mataas. Pagkatapos ng lahat, ang antas ng mga magic artifact na ito ay hindi isang bagay na maaaring isakripisyo ng mga immortal na magsasaka, dapat silang matagpuan sa espasyo-oras na agwat. Isang space-time gap. Ano ito? Ang gap sa space-time ay ang gap na dumiretso sa immortal realm pagkatapos basagin ang void. Upang makapasok sa gap sa space-time, kailangan mong pumasok sa gap sa sandaling bumukas ang pinto sa space-time kapag umakyat ka. Pagkatapos sa parehong sandali, makikita mo ang pseudo-immortal artifact sa gap, pagkatapos ay kailangan mo ring itapon ang pseudo-immortal artifact na iyon sa parehong sandali, para mayroong isang pseudo-immortal artifact dito. Napakaraming coincidences sa isang sandali, sa tingin mo ba madali? What they doing, keep on doing.